Lacson. Asan na ba yung kodigo ko kay Lacson? Nawala pa yata yung kodigo ko kay Lacson. Teka lang po, hinahanap lang natin. Okay, ito po. Sa galing po to sa GMA7, Lacson wants flood control project hearing on November 14 with very important witness. Yan. So, ayon po kay Lacson, Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson on Saturday said he will set the Senate Blue Ribbon Committee next hearing on anomalous flood control projects on November 14 and will invite a very important witness to speed up the filing of cases if re-elected its chairperson. Ito po ang aktual na pinost ni Senator Lacson sa X. If elected again as Blue Ribbon Chairman on November 10, our hearing will resume on November 14 to help speed up the filing of airtight cases against some politicians. Nakita po ninyo? Tanging Senado lang po yung may kakayahan na makapag-gather, no? Kaya palpak po yung balak nila na ipatigil. Kaya tama lang po yan. Si Bendalo Tulfo, tumahimik na lang. Kasi unang pronouncement ni Bendalo, ipapatigil na yung hearing. Wala talagang kamuwang-muwang sa mundo. Sabay nagbakasyon na. Okay. DPWH officials and errand contractors, we will invite, among others, a very important witness and retired Sergeant Orly Gutesa to shed more light on his sinumpaang salaysay. Lacson said on post. Eto, dito tayo may problema no? Okay sana, Senator Lacson, kung yung pag-imbita mo kay Orly Gutesa dahil ililinaw nyo yung kanyang laman, no? Yung laman ng kanyang mga Eto ang problema pag ang hindi kita binabanatan dahil hindi ka magaling. Magaling ka po. Matagal ka na nag-iimbestiga. Pero iba po yung investigasyon ng mga lawyer, no? Kasi eto, tignan mo. Ano yung gusto mong palabasin? Dito sa pahayag niya na to. Ang basa ko rito, si Gutesa inimbitahan para magbigay linaw sa kanyang sinumpaang salaysay. Ayan. Ang basa ko po dyan, ang gagawin nila, baka etong important witness, baka etong nagpapabulaan dito sa notaryo publiko. Alam mo, Senator Lacson, kung ang purpose mo ng pag-imbita kay Gutesa ay para maliitin yung kanyang pagiging witness kasi nabanggit si Martin Romualdez, hindi po mangyayari yan. Kasi tumigil nga kayo na kaimbestiga nung lumabas si Gutesa Ganun ka-importante yung niya. Alam mo, Senator Ping Lacson, kung ibabalik mo lang sa notaryo publiko, lahat na ng Pilipino, alam na mas mataas, mas importante yung panunumpa dyan sa Senado kaysa sa notaryo publiko. Kasi kung sasabihin mo na mas kapanipaniwala yung notaryo publiko kaysa sa sinumpaan dyan sa Senado, bakit pa kayo nagpapasumpa dyan? Hingan nyo na lang ng mga notaryo publiko, notary. Bakit pa kayo naghihiring? Hingan nyo na lang ng salaysay na may notaryo. O, di ba? Kayo po, kayong mga yung babaliwalain yung sinabi ni Gutesa dahil sa notaryo, palalabasin nyo na peke yung notaryo. Pero babaliwalain nyo yung pagsasalita ni Gutesa dun sa House of sa Senate, Blue Ribbon Committee. Tsak na tsak ko
malilintikan kayo lahat sa magaling na abogadong si Marcoleta. Ako po hindi abogado. Pero kung pahalagahan ninyo na yung notaryo publiko dahil hindi, palagay na natin, ganyan yung gusto nilang palabasin eh. Hindi ako ang pumirma niyan. O kung hindi man siya pumirma, di baliwalain nyo yung notaryo. Tanong, hindi nyo ba pinanumpa si Orly Gutesa? Pinanumpa nyo ba siya sa Senado o hindi? Pinanumpa nyo. Nanumpa siya. So, ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya mula ngayon, panumpa niya. Dalawa kasi yan eh. Pwede naman yung gusto nilang palabasin na peke. Pero hindi si Gutesa ang nameke nun. Kung peke man yung notaryo, ang nagpeke nun yung nagnotaryo. Bakit niya naman pepekein yung notaryo? Ang pinipeke po yung salaysay, hindi yung notaryo. Ibig nyo sabihin, nagpunta ka sa notaryo na peke? Para saan? Wala pong silbi ang notaryo. Kung peke man yan o hindi, immaterial na yan dahil nanumpa ka sa Senado. Hindi mag-aaksaya si Gutesa ng panahon para maghanap, para pekein yung notaryo. Wala pong silbi yun eh. Once na ikaw ay nanumpa na sa Senado, walang silbi yung peke na pirma, peke na ganun. Di-demanda nyo yung nameke. Bakit pepekein? Ang pinipeke po sa laysay, hindi po yung tatak. Hindi ko maintindihan, pwede kang pumunta ron sa Senado eh. Kahit wala kang notaryo eh. Pwede kang doon lang manumpa eh. Ibig ba sabihin lahat na nagpupunta sa Senado, mga witness, lahat ng witness dapat may notaryo? Hindi po. Si BP Sara, ilang beses na nag-witness siya, may notaryo ba yan? Wala. Nakukuha nyo? Yung mga nagpupunta rin na attorney na nanunumpa lang, may notaryo ba? Yan yung sinasabi ko ng kahinaan pag hindi abogado kasi ano yung purpose? Ano yung purpose mo ng pagnonotaryo? Ang daming witness na walang notaryo. Dahil wala silang sinumpaan sa laysay, dahil sila po, yun na nga po yun, once na nanumpa ka sa Senado, yun na yung sinumpaan mo, yung sinasalaysay mo ngayon, yun na yun. Yung notary, for the purpose lang yun, na yung nagharap sa iyo na senador, si Marcoleta, hindi siya papayag na babaliktarin mo yung salaysay mo sa kanya. Gagamitin mo lang siya para mapahiya siya. Hindi siya papayag. Kaya siya nanawagan ng notaryo. Pero walang silbi yun. Walang silbi yung notaryo. Kung dyan ka magpo-focus, hindi dun sa sinasabi, alam ko na yan eh. Mamaliitin nyo, ano yun, yung palalabasin nyo na walang kwentang witness dahil sa notaryo. Hindi po. Para po ninyo mapawalang bisa yan, kinakailangan mapalabas nyo na nagsisinungaling si Gutesa. Ngayon, maliban na lang kung yung witness nyo ay magpapasinungaling kay Gutesa. Diba? Halimbawa, hindi, ako po kasama ni Gutesa. Nung sinasabi niya nag-deliver, hindi po kami. Doon po kami inutusan na pumunta sa Ilocos. May pinakuha po sa amin ng mga damit. Ganun. I-discredit. Kung ang purpose po ninyo ay i-discredit si Doc Gutesa, makikita po yan ng mamamayang Pilipino. Makikita po namin yan, Senator Lacson. Pero kung ang purpose nyo ng pag-imbita kay Gutesa, ang purpose ninyo ng pag-imbita kay Gutesa ay tanungin pa siya ng mga alam niya, okay po sa amin yun. Pero kung ang purpose ninyo ay i-discredit, ay makikita namin yan.
Okay, mga kapatid, yan lang ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan, uso pa po pakape. Ay, teka nga pala, bago natin tapusin, bakit hindi bakit hindi na pala namin naririnig? Tandaan mo, Senator Lacson, lahat ng mga sinabi mo nasa social media na yan. Kung ayaw mang ayaw mang ipaalala sa iyo ng media, ng mga bayarang media, papaalala lang po namin. Bago ka mag-resign, sinabi mo na iimbitahin mo sa susunod na hearing si Martin Romualdez at si Saldico. Kumusta na po yung salita nyo na yun? O salita na lang panghawakan natin kasi wala tayong pinanghawakan na dokumento galing kay Lacson eh. Kumusta na po yung sinabi ninyo na ang susunod po na testigo o ang susunod nyo pong iimbitahan ay si Saldico at saka si Martin Romualdez. Kumusta na, Senator Lacson? Inimbitahan nyo ba si Saldico? May pumipigil po ba sa inyo para imbitahan si Saldico? Bakit hindi nyo po ina-announce na inimbitahan nyo si Saldico? Para po makakita naman kami na kaya nyo kaya si Saldico man lang na pabalikin sa Pilipinas sa pamamagitan ng contempt at iwawaran to pares nyo dahil yan yun eh. Okay. Bakit po ninyo mukhang nakalimutan na yung sinabi nyo? Yun ba ang dahilan ng pagre-resign nyo dahil hindi nagpaimbita si Martin Romualdez? Dapat po, total matakaw na rin lang kayo sa mga press conference. Dapat ipaliwanag nyo po sa amin bakit hindi po kasama sa imbitahin si Martin Romualdez at saka si Saldico. Sabi nyo, iimbitahin yan. Imbita pa lang ha. Hindi pa natin sinasabi na sila ba ay tatanggi. Kasi syempre pag inimbitahan, pag tumanggi, syempre walang magagawa iniimbitahan lang eh. Pero kay Saldico, may magagawa siya dahil hindi na congressman yan eh. Pwedeng i-contempt yan.